The doctor called me na. Will you come out? Baby will come out? Yeah. So excited? Yeah. Huh? Okay, you wait for mama, okay, baby? Okay? Okay. At ngayong araw guys, tumawag na yung hospital sa akin. Kaya naman ito, dinouble check ko nga yung mga nilagay ko dito sa hospital bag ko. Isi-share ko na rin sa inyo kung ano ba yung mga laman nito. At meron nga ako dyan 2 pants, 4 na underwear, at saka 2 namang nursing bra. Dala na nga rin ako dyan ng belly band para naman maitanong ko kung pwede ko nang isuot. Pero optional lang naman yun. Kung meron lang kayo, pwede nyo naman din siyang dalhin. At saka meron nga rin ako dyan 2 nightgown. Para kay baby naman, meron akong 2 set ng swaddle blanket. At 3 set naman itong ternong mga damit. Mga terno-terno na nga yung dinala ko para mas madali naman i-mix and match yung mga damit niya. At hindi na nga ako mahirapan. It's a must nga pala mga sis yung nursing bra kung balak nyong padedehin yung magiging baby nyo. Para hindi na rin naman kayo mahirapan. At saka meron na nga rin pala akong dala nitong manual pump at saka nitong noise machine. Nagdala na nga rin ako dyan ng diaper pero for sure naman meron sa hospital. At syempre ito ang pinaka-importante lalo na kung normal delivery kayo is itong mga postpartum kit nyo. Sa nga iyang Pida Mom yung pinaka-paborito ko dyan kasi may cooling effect siya. At syempre toothpaste and toothbrush. Pinagdala ko na nga rin si Dodong ng isang set ng damit. Nakako in case kung madumihan siya or maduguan is meron siyang pamalit. At pinagsama-sama ko na nga yung sa akin dito sa isang bag para naman mas madali na lang din siyang hanapin pag kailangan ko na o para alam ni Dudong kung saan nakalagay. Pahabol pa nga rin pala ako dyan ng 2 socks. At yun lang naman yung mga gamit ko na para sa akin. Kasi sa totoo lang hindi ko rin sure kung magagamit ko ba talaga yung mga dala ko na yan. Kumbaga just in case lang, kaya mas mabuti na lang din na meron kang sariling dala. Lalong-lalo na yung mga damit na yun kasi normally pag nasa hospital ka, yung hospital gown nila ang suot-suot mo para mas madali na rin naman. Saka para hindi na rin masyadong maduguan yung mga damit mo, diba? At ito rin mga postpartum kit ko, silagay ko lang din siya sa isang bag. At ito nga, pinagdala ko rin si baby nitong pacifier sa kanang feeding bottle just in case. At ayan nga, ready na lahat at naligo na nga rin ako agad-agad kasi nga naka-receive na ako ng call sa hospital. Mga 4:10 nga sila tumawag. Diba nga nabanggit ko last time na naantay ko na lang talaga yung tawag ng hospital. At eto nga nagpaalam na rin kami dito sa mga bata. Dance pa. Bye. Bye na. Totoo lang, nalulungkot ako or naiiyak ako na nagpapaalam ako dyan sa mga bata. Paano ba naman kasi syempre kinakabahan din naman ako, hindi mo alam kung anong mangyayari. At ayan nga, 6:48 is nasa biyahe na kami. Malapit lang na may hospital dito sa amin. Siguro mga 5 to 8 minutes lang. At tumiretso na nga ako dito sa may emergency para magpa-register. At nung nakapagpa-register na nga ako is tumiretso na kami dito sa elevator kasi sa 2nd floor yung kanilang maternity. At pagbungad pa nga lang namin dun sa maternity desk nila is nag-aantay na yung nurse na naka-assign para sa akin. At eto nga, nandito na kami agad dito sa aming kwarto. So ito nga palang aming kwarto is meron siyang sariling CR at shower. Nandito na rin lahat. Andyan yung bed ko, yung monitor, tas dyan naman yung baby pagkapanganak. 2 beses ko na nga rin palang manganganak dito sa hospital na to. At ayan nga yung bed ni Dudong. Ayaw pa nga niyang pumayag na ganyan lang yung higaan niya. Maya-maya nga lang is dumating na rin naman itong nurse at hinuk na nga ako dito sa may machine nila para ma-monitor yung movement at saka yung heartbeat ni baby. At habang nandyan nga ako, is nilalagyan na rin niya ako ng IV. At ito nga yung view namin dito sa labas. Mukha lang malamig ngayon sa labas, pero buti na nga lang at hindi masyadong malamig ngayon at positive nga. At noong mga bandang 8 PM nga is lumabas itong si Dudong para bumili ng pagkain. Aga kasi yata sila nagsuserve ng dinner dito kaya hindi na kami umabot. Binili nga niya shawarma rice at itong doner wrap. Tinanong ko nga din muna yung nurse dyan kung pwede ba talaga akong kumain. At ang sabi naman niya is okay naman daw, kumain lang daw ako. Kaya naman ito, for the kain ng person, kain tayo mga sis. First time ko nga lang din makakain itong shawarma rice at okay lang din naman siya. Pero mas nagustuhan ko pa rin yung bread nila tapos isasawsaw mo siya dun sa may hummus. Yun nga lang din halos yung kinain ko at kumagat nga lang din ako dito sa may doner sandwich. Kasi yun talaga yung paborito ko, yung doner sandwich. At pagkayari naman namin kumain, nagpahinga nga lang ako dyan. Tapos eto, naglakad-lakad naman nga ako. Kita nyo nga dyan sa orasan, alas 11 na yan. Meron na nga ang nilagay dyan sa akin yung doktor. Meron siya nilagay sa akin na parang gel para pampalambot nga daw ng cervix.
Dahil hindi naman nga natural labor itong ginawa sa akin, ininduce nga ako. At nabanggit ko nga rin iyon nung last vlog ko. At ipakita ko na nga rin sa inyo yung ginagamit nilang pambuta sa panubigan. At ayan nga yun no, para siyang stick na may hook sa dulo. At ito nga mga around 2 AM, pinipilit kong makatulog. Wala naman nga pa nag-labor ako is may lakas ako. Medyo may contraction na nga rin ako nararamdaman dyan, pero okay pa naman. At ayan nga, makikita nyo na kada contraction ko is hinihinga ko lang siya. Panipunta nga rin dyan ng nurse at chinecheck nga ako. Tinatanong nga niya ko kung kamusta yung contraction ko. Sabi ko naman sa kanya is okay pa naman. Ang bait-bait nga nung nurse na natapat sa akin, sabi niya sa akin, pag kailangan ko ng morphine, para sa pain, isabihin ko lang sa kanya. At yung mga bandang alas 3 na rin yata yun na alas 4, nagsabi na nga ako sa kanya na kailangan ko na ng morphine. Para naman talaga makatulog ako. At ito naman nga is mga bandang 6 na to. Sobrang tulong din naman talaga ng morphine na yun dahil nga talagang nasarap yung tulog ko. At di na nga ako nakatulog pagkayari niya. Das etong video na to is mga bandang alas 7 na to. Nilagay na nga nila dyan yung oxytocin dito sa IV ko. Yung oxytocin sa pagkakaintindi ko is makakatulong yun para mapabilis yung contraction mo. Or makatulong para mapabilis yung labor mo. Yun na lang muna mga see you on part 2. Bye!